Bakit nga ba mas mataas ang chance ni Winwin Marquez na manalo sa Miss Universe Philippines ngayong 2025? Bago natin sagutin yan, daanan lang natin ng saglit ang mga pagbabago sa Miss Universe pageant. Ang mga sumusunod ay facts. Kahit sino basta may edad na 18 pataas ay maaaring sumali sa Miss Universe dahil tinanggal na ng Miss Universe organization ang lahat ng mga paghihigpit sa edad. Nagsimula na ito noon pang 2023. Narito ang mga requirements. Number 1, age. Dapat ay 18 taong gulang o mas matanda. Number 2, nationality. Dapat ay mamamayan ng bansang kinakatawan nila o kung saan ka pinanganak. Number 3, marital status. Ang mga babaeng may asawa, walang asawa, hiwalay, o byuda ay maaaring sumali. Number 4, previous pageant experience. Dapat ay nanalo sa isang local competition sa iyong lugar. For example, para makasali ka sa national competition, dapat ay manalo ka muna sa province nyo or sa municipality nyo. Number 5, malinis na background. Dapat ay may malinis na background na walang criminal na record o walang bahid ng kontrobersyal na pag-uugali. Pero pwede ang may tattoo. Number 6, maaari din sumali ang mga transgender women. Number 7, pati ang mga chubby ay pwedeng sumali. Number 8, pati na rin ang senior citizen ay pwede. So lahat pwede, basta mukhang babae at pusong babae. Ngayon ay dumako naman tayo kay Winwin Marquez. Marami kasing nagsasabi na hindi na daw dapat pang sumali si Winwin Marquez dahil nga may asawa at may anak na. Ang sakin naman, bakit natin pipigilan? Kung kaya naman niya, 'di ba? Yung gastos, yung rampahan, yung time, effort, pati emotion niya, hayaan natin siya. Siya naman yan And I think kaya niya naman, mayaman naman sila. So eto na, nireview ko kasi yung nakaraang competition. At kung titingnan natin, yung Miss Universe 2024, ang representative ng Brazil, si Luana Cavalcante ay may asawa at anak. Ganon din si Miss Puerto Rico, Jennifer Colon. Siya ay single mother at may 3 anak. Si Miss Venezuela, Ileana Marquez, ay may anak at naka-top 5 finalist pa nga last year. So sa tingin ko, hindi din naman magpapahuli ang Pilipinas pagdating sa inclusivity and diversity. Baka si Winwin na ang unang Filipino mother na mag-represent ng Philippines sa international stage. Baka lang naman. Sa tingin niyo ba? Agree ba kayo o hindi? Given na si Winwin Marquez ay title holder ng Hispano-Americana 2017 at nagbula sa pamilya ng mga beauty queen. Ako sa tingin ko malakas ang laban ni Winwin kung inclusivity at diversity ang pag-uusapan. Tsaka Pinay na Pinay talaga siya. Pero kung business naman ang pag-uusapan, dahil alam natin na negosyante ang owner, ang hinahanap ng Miss Universe pageant ay intelligent, well-mannered, and cultured. Kasali na din ang kanyang mga advocacy para sa pagbabago. At importante din ang communication skills and intellect. So dapat talaga ay matalino. Kung susuriin naman natin itong latest photo nila, si Miss Isabela agad ang mapapansin mong lutang ang gagandahan dito. Pero kita din agad na malakas ang dugo ng pagka-Indian niya. Though lahat sila ang gaganda. Si Atisa Manalo, mixed blood din ito. Filipina-Spanish ang mother niya and Finnish-Swedish ang father. Si Winwin naman pinaghalong Alma Moreno at Joey Marquez. Karamihan naman sa mga sumasali sa beauty contest, lalo na sa national competition, ay mga mixed blood dahil siguradong matatangkad. Ang average height kasi natin as Filipino 4'11 sa mga kababaihan, 5'4 naman ang average height ng mga kalalakihan na Pilipino. So sa pagkakaalam ko, ang height ni Winwin ay 5'6". So matangkad siya para sa isang pure na Pinay.